Hingi natin ng biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Ang Diyos ay pag-ibig na sila ng kanyang panukala upang maiayos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ugnayan sa isa't isa at pagpapahalaga sa pananampalataya. Tunay nga mensahe ng Diyos ay ibig nating makamit at simulan natin ng pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Itinutuwid ng Diyos ang buhay natin, tigib ng maraming pagtalima sa kanyang kautusan at upang lahat ay pagtibayin, upang ipagsangayon sa atin ang lahat na makabubuti at tunay na may kabanalan sa buhay. Naway makamit natin mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata." Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigi-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaniningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayo magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay.
Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaniningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaniningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 4 na mukha at 4 din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kedar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihan. Magmula ngayon magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon pupurihin tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung di siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya nakinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo, kung ang may 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan mang may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama
nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pahayag sa mga lagad at kapag dumarating ng itong pagbasa natin, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ibig sabihin there is great importance or utmost importance ang sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y kanyang ipapahayag sa mga alagad sapagkat alam natin ang mga alagad magdinay-nilay at titinan po ano sinasabi at kahulugan ng ibinabanghay ng ating Jesucristo sapagkat ito rin na magiging daan ng kanilang pagiging iba pang mga alagad na sa kanila manggagaling. Upang sabihin din ng ating Jesucristo sa balang huli ng kanyang buhay, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao, ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya isinalin ng mga alagad sa iba pang mga alagad, isinalin ng mga alagad sa mga alagad pa. Heto ngayon ang mga nasusulat, isinalin ng mga alagad at kung ano yung mahalaga noong sinabi ni Kristo ng tuwiran sa kanyang mga alagad, kasing halaga din ang pagdating nito sa ating puso't isipan. Ito ang ating bibigyan ng daan sa ating mabuting balita, ang halaga at kahulugan ng ipinapahayag ni Kristo na hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin itong angking kahalagaan, meron pa rin itong angking kahulugan para sa ating kapakanan. Tingnan natin maigi, sapagkat ito ang mabuting balita para sa atin. Oo, may bahagi ang nakaraan sa sitwasyon ng buhay. Pero ngayon, ito na rin baba ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. May kinalaman ito kung paano natin titingnang maigi para ang hidwaan ay hindi maisakatuparan. O people will be living in peace. Hindi na maaring hindi magkaunawaan, merong pakipagtunggalian. Pero, nung araw, ang pakipagtunggalian ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba? May pamumuksa, may pagdanak ng dugo, may kamatayan. Ito yung sasabi ng ating Jesucristo nung siya'y nagpahayag ng mabuting balita, hindi dadaanin sa dahak, hindi dadaanin sa anumang pagdanak ng dugo at kamatayan, kundi in peaceful means, in sa pamagitan ng kapayapaan, magkakaroon ng alitan, oo, pero solusyon sa mga alitan ay magagawa ng paraan. Ito bang miniti ni Kristo na noon ay pinahayag sa mga alagad? Is it true until now? Yan pa ba ang katotohanan hanggang sa kasalukuyan? Kung titingnan natin ang mga alitan ng mga bansa, ang giyera ngayon ng Israel, USA at saka ang Iran against Iran ay talagang may pagdanak ng dugo, karahasan at talagang paggamit ng malalakas na armamento o pamumuksang iyan sa mga tao, buhay at mga lugar o properties ng mga tao. Kaya ibig sabihin, hanggang saan sila matututo upang sabihin ang halaga ng mensahe ni Kristo noon hanggang sa kasalukuyan ay meron ding angking kahalagahan. Binigay ng ating Kristo sa mga alituntunin, pero tingnan natin kung ano yung talagang ibinibigay ni Kristo. Pangunahin ay ang pag-uusap, communicating with one another, o ang pag-uusap ng mga nag-aalitan na hindi nagkakaroon ng, ibig sabihin, ang may kapalagayang kalooban talaga dapat ang umiral, pero hindi natin maiwasan, merong hindi pagkakaunawaan at nagbibigay ito ng pag-aalitan sa iba't ibang mga paksa, sa iba't ibang mga damdamin kaya, o kuro-kuro, o palagay sa kanilang kalooban. Ito nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Nangyayari na noon, nangyayari ngayon, sa darating ng panahon, mangyayari din yan. Pero, hindi maiaalis ang pahayag na ating Jesucristo. Makipag-ugnayan, makipagpaliwanagan sa may magandang kalooban. At hindi nadadala ng simbuyo ng kanyang kalooban. Upang may pagkagalit ba,
tunay nga dapat may pagkahinahon. Meron bang pagpapasya o pampumuksa, kundi may pagpipigil sa kanyang sarili, maiwasan ang pamamumuksa ng buhay at ng mga iba pa. Kaya ito yung pumapaloob sa mga pahayag ni Kristo. Unang alituntunin, makipag-unawaan at makipagpalagayang kalooban sa mga taong meron tayong mga hidwaan, hindi pagkakaunawaan, walang suliraning hindi nalulutas sa pamamagitan ng komunikasyon, dialoguing with one another. Kaya kung may pagkakasala ako o may pagkakasala ang aking kapwa sa akin, makipag-usap at makipagpalagayang kalooban, unawain at magdialog at ipahayag kung ano yung mga suliraning taglay at kung ano ang kalutasan sa mga suliranin na nagiging daan ng kantong hindi pagkakaunawaan o hidwaan. Pamamaraan niya sa loob sa tatlong ito, sa tatlong ibinibigay ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabihin niya, puntahan mo siya, kausapin mo ng sarilinan, puntahan mo siya. Minsan mabigat yun yung mga bagay na ito kung sino pa yung nagkasala, nagkasala. Siya ang may kasalanan, siya ang pumunta sa akin at makipagliwanagan sa mga hidwaan namin. Ako pa pupunta sa kanya, yun ang mahirap di ba? Pero ang ating Panginoong Kristo, hindi upang sabihin kung sino nagkakasala, sino na pinagkasalahan, ano ang pinagkasalahan, sino ang talagang dapat sisihin. Hindi ganoon ang ating Panginoong Kristo, hindi ganoon ang kanyang layunin, kundi hanggat maaari, lutasin ang hindi makakaunawaan, anumang hidwaan, may kalutasan ng lahat ng bagay. Hindi upang iduro o kaya ituro, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang dahilan ng lahat. Hindi ganoon ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang pag-uusap ay hindi na hahantong sa ganitong, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang gumawa na kaguluhang ito. Walang point finger na binibigay sa ating mabuting balita, kundi ang tunay na kahulugan, may kapayapaan ang pag-uusap. Ikalawa, pinapahayag na ating Panginoong Kristo, kung di pa sila magkasundo, humanap pa ng mga tetestigo. Alam, yun ang talagang patakaran no araw pa. At mayroong may 2 o 3 na tetestigo, mas nakalalamang ito sa mga gintong mga pag-uusap. Na ibig sabihin lamang, may itong pagsasangguni sa mga kinauukulan. Kung ang mga kinaukulan niyan ay may kinalaman sa pamilya, mga magulang, mag-usap-usap ang pamilya. Kung ito'y may kinalaman sa may kapitbahay, naging daan ng hidwaan, mag-usap-usap ang mga pamilya na magkakapitbahay. Kung ito ay mga matatalinong tao sa Senado o sa mga batasang bayan, mag-usap kayo, mag-usap-usap kayo. Naroon pa rin ang pag-uusap, naroon pa rin ang dialogue, naroon pa rin ang layunin upang sila ay mapayapang makapag-usap at magkaroon ng magandang kahinatnan ng kanilang pag-uusapan at ang kanilang suliranin ay napag-usapan at ito'y nakakaroon ng katuparan kung ano man solusyon sa ganitong suliranin. Kaya kung di tayo nagkasundo sa pag-uusap at hindi pa rin maliwanag, many people are really involved in the conflict. Hindi lang kayo. Marami din mga tao sa paligid ninyo. Kayong magkakaibigan, kayong magkakaklase, kayong magpapamilya, kayong mga nasa trabaho, mag-usap-usap. Ito yung pangunahing pinapahayag ni Kristo. Wala nang ibang higit pa sa pamamaraan, kundi ang pag-uusap. Kaya, kung di nakuha ng sarilinan, yung una ay mag-usap-usap ng marami pa. At marami silang maibabahagi para sa kaliwanagan ng inyong pag-uusap. At marami magbabahagi sa kalutasan ng suliranin, kundi man kung lahat ng pinag-awayan o hindi nagkapalagayan kalooban at mayroong pagkakalaban-laban. Napaganda yung katatlo Sinasabi sa ating mabuting balita, pagtitipon ng simbahan. Para sa akin, dulog mo sa Diyos. Sama-sama tayo, halina, tayo magdiriwang ng banal na misa.
Ang Diyos ay kumikilos sa ganitong mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao, dalawa kayo, hindi pagkakaunawaan ng maraming taong involved sa ganitong mga usapin. Ang simbahan ay napakalaga. Ang pagdulog sa Diyos, kung di natin makayanang tayong mga tao, sagunin mo ang Diyos. Sumama ka sa pagdiriwang na banal na misa. Tunghayan mo ang mabuting balita. Makinig ka sa mga paliwanag ng mabuting balita. Pag-aralan mo ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, sapat ito'y makatutulong ng higit sa lahat, sapagkat may sangkap na ito ng Diyos. Ang Diyos ay nakikilahok. You let God be involved in the conflict. At wala nang hihigit pa. Sapagkat sumanggunin na tayo sa pagtitipo ng simbahan, sumasanggunin na tayo sa Diyos na ang mga hidwaan, hindi pagkakaunawang gawa ng tao, kung hindi mamalutas ng tao, malulutas yan ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos. At tunghayan mo ang mabuting balita. Tunghayan mo kung anong aral ng mabuting balita, kung anong sinasabi ni Kristo na sa nilalaman ng mabuting balita na ipinapahayag sa natitipong simbahan. Kabilang tayo sa simbahan, tayong lahat, upang sabihin, ang lahat ay magkakaroon ng bisa at kahulugan sa ugnayan natin, sa komunikasyon natin sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. Siya ay hinahayaan nating lumutang, makita ng lubusan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya tama-tama, kung may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So, pwede sabihin natin, may 2, tayong 2 na tayo hindi nakakaintindihan, isama natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin, sasangkalang natin ang Diyos, di isinasalang-alang natin ang Diyos na ang lahat ay may kalutasang hindi natin kaya, lulutasin ni Lord yan. May 2, tayong 2. Ano pa kung marami tayo at di pa rin tayong kaunawaan, kapiling natin ang Diyos. Ano pa ang nakakatipong simbahan, lahat ng ito ay magiging makahulugang buhay pagpapala para sa ating lahat. At hinan natin maigi, tayong lahat na titipon sa banal na misa kung ano kahulugan ng buhay. Ano halaga ng buhay kung wala ang Diyos? Mas mahalaga ang buhay kung mayroong ugnayan sa isa at tunay na ang Diyos ay nakikilahok sa ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan upang magkaisa tayo, magkaunawaan at anong pamanghidwaan ay malulutas sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay pangunahin sa lahat. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahalan at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maging malinis ang bunhi at maihanda sa walang hanggang pagkikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Manahan ka sa amin sa bawat yugto ng buhay, lalo na sa gitna ng alitan, hindi pagkakaunawaan at walang kapalagayang kalooban. Maging saksi ka nawa namin, Panginoon, sa indakilang pagmamahal upang kami natitipon palagi, nakapiling ka namin upang malutas ang lahat ng bagay, magkaunawaan at ang upang lahat ay nasa ilalim ng iyong mabatalang panukala. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay, nang ipinapahayag namin sa iyo dakilang pag-ibig ang Ama sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mo maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Kapayapang handog ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos na ito nagbibigay ugnayan sa ating isa't isa sa pamamagitan ng pag-usapan o pakipagkaugnayan sa isa't isa. Kapiling natin ang may kapal. Halina't ating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa
masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero niyang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo upang makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pakipagtalastasan, pakipag-ugnayan at pakipagkapwa-tao, kapalagayang kaloobang kapiling si Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa banal na sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating pumpanalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal
sempiterna gloria. Vitam sic et termino, nobis nonet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestet isti eiis. Omnem delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami